Hello everyone! Welcome back sa Graphic Design Daily. Kung bago ka pa lang dito sa channel, welcome sa ating Canva plus ChatGPT Masterclass for Beginners. Ayan, sa course na ito, hindi lang tayo manonood ng tutorials. Ang goal natin ay gumawa ng totoong projects na pwede mong gamitin pagkatapos ng bawat lesson. Today's goal is simple. Pagkatapos mong panoorin ang lesson na ito, mayroon ka ng sariling YouTube thumbnail na pwede mong gamitin sa channel mo. At ang pinakamaganda dito, Canva free lang ang gagamitin natin. Hindi mo kailangan ng Canva Pro. Kaya kung ready ka na, let's start! Ayan. Gusto ko munang ipakita yung magiging flow natin. Una, magpaplano muna tayo. Pangalawa, magpapagawa tayo ng ideas kay ChatGPT. At pangatlo, bubuuin natin yung thumbnail sa Canva. Pagkatapos, design. At sa huli, yan, i-export natin ito at pwede na itong i-upload sa YouTube. Simple lang yung lesson natin ngayon, kaya sabayan mo lang ako. Ayan, bago ako gumawa ng design, ayan, gumawa muna ako ng project brief. Bakit? Kasi kapag alam mo yung goal ng project, mas madali kang makakapag-decide kung ano yung ilalagay mo sa design. Ngayong lesson, ang channel natin ay Graphic Design Daily. Ayan, ang project ay paggawa ng YouTube thumbnail. At ang target audience natin ay beginners. Kaya dapat simple, malinis at madaling maintindihan. Di muna tayo pupunta sa Canva. Ayan. Una, magpapagawa tayo ng ideas kay ChatGPT. Mas mabilis kasi gumawa ng design kapag malinaw na ang gusto nating message. Kapag malinaw na po yung gusto nating message. Ayan. Ang prompt po natin ay create. Ay, wait lang po. Naka-caps lock ako. Ayan, create YouTube titles. Ayan, ay, mali. Ayan. Sumunod, ang topic po natin ay how to create a clickable YouTube thumbnail. Tapos, ang audience po natin ay beginners. Ang maximum character ay 60. Yan. And click and yan. Habang nag-generate si ChatGPT, ang gusto natin ay maraming choices. Huwag po tayong mag-settle sa unang idea lang. Mas maraming options, mas maganda yung mapipili natin. Okay, may mga suggestions na tayo, no? Basahin natin isa-isa. Ang una ay how to create a clickable YouTube thumbnail. Make YouTube thumbnails people want to click. YouTube thumbnail design for beginners. Create thumbnails that get more views. Easy YouTube thumbnail tutorial for beginners. Pang-anim, 5 tips for clickable YouTube thumbnails. Pang-7, design eye-catching YouTube thumbnail fast. Boost views with better YouTube thumbnails. Pang-9, how to make thumbnails that stand out. At ang panghuli, beginner's guide to YouTube thumbnail design. Ayan. Ang napili ko po ay itong una, how to create a clickable YouTube
thumbnail. Ayan. Simple lang siya, diretso sa point at madaling maintindihan. Ngayon naman po, mag-generate tayo ng thumbnail hook. Ang prompt natin ay create 15 thumbnail hooks. Maximum 4 words. Kulang po ng ayan. Easy to read. And career, city, event. Yan. Ngayon naman po, hindi title yung gagawin natin. Thumbnail hook naman. Magkaiba po yung dalawang yon. Ang title ay makikita sa YouTube. Ang hook naman, nakikita sa thumbnail. Kaya gusto natin maikli, malaki at madaling basahin. Ayan, nakita na natin yung 15. Yung una, don't make this thumbnail secrecy reveal. Get more clicks. You're doing it wrong. Click start here. Stop ignoring this. Thumbnail hack. Yan. Pangwalo, watch this first. Tiny change, huge results. Click worthy design. More views fast. The secret formula. Ayan. Make people click. Thumbnail mistakes. At this changes everything. Marami na naman tayong option, no? 15 po siya. Ang gagamitin natin ngayon ay get more clicks. Itong pangatlo po. Yan, 2 words lang siya. Pero malakas ang dating. Parang ito, get more clicks. Yan, ngayon po, lilipat naman tayo sa Canva. I-click po natin itong create, design. Pagkatapos, hanapin po natin yung YouTube thumbnail. Or pwede po natin i-search YouTube. Ito, pindutin po natin. Yan. Pagkatapos, automatic na po yung size nito. Yan, kaya hindi na natin kailangan size. Yan, ang unang ilalagay natin ay background. Simple lang yung gusto natin, hindi tayo pipili ng sobrang makulay. Background color. Kasi gusto nating lumabas yung text mamaya kapag simple lang yung background. Mas madaling basahin yung thumbnail. Region. Dark region. Okay. Itong color po na lang gamitin natin. Lagyan natin dark region. Okay. Sorry. Balik po tayo dito. Pindutin natin to, yung background color. At mas gusto ko po kasi nakaganito yan. Ang color na gusto ko po ay dark blue. Dark gray blue. Ayan, yun po yung napili ko ngayon. Ngayon naman po, kukuha tayo ng screenshot. Hindi po natin kailangan ng pamahaling graphics. Yan, pwede po natin gamitin yung sarili nating tutorial. Hahanap lang po ako ng magandang frame. Ayan, dito. Yung kita-kita po yung ginagawa natin.
Ayan, kapag okay na, pwede nyo pong pindutin yung Windows Shift S. Tapos i-drag nyo po yung gustong nyo pong part na makuha. Pero may gamit po ako ngayon na light shot. Ayan, kapag pinindot ko po yung print screen, ayan, pwede ko na pong i-select yung area na gusto ko po. Ayan. Pagkatapos po, pipindutin ko ito. Ayan. Magsisave po siya. Tapos, isi-save ko po siya as PNG. Ang ilagay po natin, ang pangalan po ay thumbnail. File name niya po ay thumbnail. Para mamaya, madali ko po siyang mahanap. Ngayon, i-upload po natin siya sa Canva. Balik po tayo. And then, i-upload natin kay Canva. Punta po dito sa uploads. Pinalitan ko po ulit yung kulay ng background. Ayan. Tapos, upload files. And then, hanapin po natin yung file name, thumbnail, ito. And then, select. And then, open po natin. Bale, mag-upload na po siya dito. Ayan. Nakikita po natin dito, no? Yung picture po na in-screenshot ko kanina. Ayan. Tapos, ilalagay ko po siya banda dito. Ayan. Ngayon naman po, lagyan natin ng malaking text. Or, pwedeng mamaya ko po siya ilagay. Lagyan po muna natin ng text. Pindutin natin dito. Pero alam po natin na dito na siya nakalagay. No? Yan. Hindi po natin ilalagay yung, ito po yung pipindutin muna natin para malaki siyang text style. Ayan. Hindi po natin need ilagay yung buong title. Ang gusto po natin ay maikling hook lang. Kaya yung napili natin kanina, ang ilalagay po natin itong get more clicks. Ayan. Ito po. Kakaps lock ko po at get more clicks. Ayan. Tapos pwede po natin lagyan itong exclamation point. Talagay po muna natin dito siya. Ayan. Mas madali po siyang basahin at mas mabilis na intindihan. Pwede po natin lakihan yung font size niya. Ayan. Maya po ayusin natin itong font. Ngayon, magdadagdag naman po tayo ng Canva logo at ChatGPT logo. Ngayon po, na-upload ko na po siya kanina sa aking files. Ayan. Yan na po siya. Yan na po si Canva. Ayan. Liliitan ko po siya. Ayan. Liliitan. Ayan. Ayan. Tapos si ChatGPT logo. Hindi sila magka-size. Ayun niya. Hindi pa rin sila magka-size. Oops. Para laki ng kapatid ko. Ganda rin po. Nag-arrange natin yan. Yan. Kapag nakita po ito ng viewers, alam agad nila kung ano yung topic ng video natin. Yan. Maglalagay tayo ng arrow. Yan. Bakit po kaya? Kasi mas gusto natin na gabayin yung mata ng viewers.
ng viewers. Ayun, kaya hanap na tayo, punta tayo sa elements. Punta tayo ay maghanap po tayo ng arrow. Yan, ay naka-caps lock po ako. Yan, tapos, shift ba tayo? Sige, punta tayo dito. Para sa graphics. Yan, ito, pwede natin ito gamitin. Pindutin po natin ito, ayan, para ma-bend, ano po natin siya, ayan, ganyan. Kasi ita. Wait lang. Ayan. Ngayon, aayusin na po natin yung ating text. Ayan. Lalagyan natin siya ng mas maganda po if caps lock yung ating text. How to pwede natin pwede natin lagay dito. Duplicate mo text niya. Tapos, pindutin po natin itong elements. Ayan. Ay! Para pindutin po natin itong shapes. And then, ito. Basic shapes po. Lagay natin siya dito. Iwalang natin. Dito na po natin ilagay yung how to. Yun. I-Control Z lang po natin. Para bumalik po yung text natin na how to. Yan. Tapos ito, ilalagay natin siya dito sa how to. Yan. I-group natin siya. Yan. Paano po ba siya? Yan. Kita natin mo. Tapos, ayusin naman natin itong get more clicks. Ayan. Gawin natin siyang yellow. Ayan, hanapin natin yellow. Yan. Tapos, pwede natin palitan yung tignan natin yung recommended fonts.
Ayan, napindot na, no? Kaso, parang masyado siyang malaki. Try natin ang silang to. Ayan, try po natin ito. Yung font na to. Ayan. How to keep. And then, pindutin po natin itong text style na to. And then, yung title po natin na create a clickable. Tapos, lagyan natin siya ng elements. Pindutin natin to. Gawin naman natin ay parehas na itong color na to. Ayan. How to get more clicks. Create a clickable YouTube thumbnail. Ito naman. YouTube thumbnail. Gawin naman natin siyang black. Color black. Color black. And then, punta po ulit tayo sa elements. Pindutin natin po. And gawin naman natin siyang white. Color white. Ayan. Pwede po natin medyo Islam. Ayan. Ito din po. Sa likod. Ayun na po. No. Ito, medyo. Wait lang, hindi na po siya. Minsan ko lang po. Tapos, ayan. Ayan. Tapos ito. Isin ko lang po muna siya dito. Ay, ito po ang YouTube. Dutan ko lang po siya. Dutan pa natin. Ayan. Tapos, ipa natin siya dito sa YouTube thumbnail.
Yan. How to get more clicks, create a YouTube. Ito po natin ito pa and hitan. Yan. Tingnan po natin. Susunod, Canva. Pwede po natin ibabata. Tapos lagyan po natin siya ng plus. Yan dito. Ito po siya gitna. Ayan, gitna na siya. Tapos, lagyan pa po natin ng with Canva and na text po na with Canva plus ChatGPT. Gawin po natin siyang black. Yung color. Lagay po natin dito. Ayan. And then, punta ulit tayo sa elements. Lagay natin ito. And gawin po natin siyang kulay yellow. Ayan. And ayusin naman po natin ito. Pinutin natin to. Tapos itong tatlo. Ayan. Tapos, i-layer natin siya. Gawin natin siya sa move to front. Tapos, i-adjust po natin ito. Lang mo pa yung simpa natin. Dito po sa gitna. Wait lang po. Ito po, pipindutin ko. Ayan. Tapos, gawin po natin siyang kulay. Ayan. Yellow. Dito siya nakatutok sa yellow. Ayan. Sa Canva. Ngayon po, ayusin ko na lang po. Ipapahiga ko na lang na siya. Gawin ko na lang siya. Ayan. Zero. Pwede po. Gawin ko siya ng zero. Ayan. Ayusin ko lang din po ito. Line spacing niya.
okay po if magkadikit sila. Ayan. Ito, ibabalik ko na siya dito. Ito po, ibabalik ko na siya dito. Ayan. Ito po, parang mas okay lakihan ko pa siya. Para ito po yung unang-unang makita. Ito po, pipindutin ko ulit ito. At yung letter spacing naman. Ayan, mas okay po yun siya. Ito, papalitan ko po siya ng parang mas maganda po itong hindi po, Montserrat. Montserrat na font po. Ayan. Tapos, ito din po gawin kong Montserrat para iisa lang po yung font nila. Ito din po, Montserrat. Ayan. So, ayusin ko lang po muna ulit ito. Ay, hindi. Okay po. Iko-control C ko po. Bale, ang gagawin ko po ay liliitan ko po sila. Hindi ko po alam kung nagloloko po ito, pero kung matagal. Ayan. Ganito din po gagawin ko. Gagawin ko lang din siya mas maliit. Ayan. Nakamasya po siya. Ito ay 27. Ito din po, liliitan ko pa. Ayan. Ngayon, dahil kanina po, di ba naalala nyo, itong ChatGPT natin, in-screenshot natin, ito din po pwede natin in-screenshot. Pwede po natin i-pindutin. Mas okay din po nakabukas yun. Parang mas okay po ganito siya.
Tapos, print scheme. Tinidikit ko po yung print scheme ko, tapos isaselect po natin yung area. Ayan. Tapos, ito po ulit, para ma-save natin siya. So, ang lalagay ko naman po ay Canva thumbnail. Ayan. Ngayon, punta po ulit tayo dito sa upload. Tapos, hanapin po Canva. Ayan po. Tapos, ma-upload na po siya dito. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin siya dito. Tignan natin mag-Canva siya. And then, itong ChatGPT natin kanina. Ililiitan ko pa po siya. Wait, magkasin sila. Ito na lang po, ililiitan ko. Ayan, ito. Parehas sila malaki. Ililiitan pa natin. Ayan. Para makita na ChatGPT siya. I-edit lang natin ito. Pwede natin mas makihan pa. Ayan. Ayan, bago natin i-download, may checklist muna tayo. Malaki ba yung text? Madali bang basahin? Malinis ba yung design? Ayan. Kapag oo yung sagot, ready na yung thumbnail natin. Ngayon naman, ang challenge ko sa inyo ay huwag niyong gayahin ng eksakto yung ginawa ko. Gumawa kayo ng sarili niyong version. Palitan ninyo yung title, colors, tsaka yung screenshot, at gumawa kayo ng thumbnail para sa sarili ninyong YouTube video. Mas natututo tayo kapag tayo mismo yung gumagawa. Ayan, kaya congratulations! Natapos natin yung lesson 6. Ngayon, alam mo na kung paano gumawa ng professional YouTube thumbnail gamit yung Canva Free at ChatGPT. Yan. Sa susunod naman nating lesson, gagawa tayo ng business flyer gamit ulit yung Canva at ChatGPT. Kaya kung excited ka na, huwag kalimutang mag-subscribe sa Graphic Design Daily. Happy designing! Salamat sa panonood. See you sa next lessons.